Nasubukan mo na bang dumaan sa ganito kadilim na lugar na para bang may lalabas na multo doon sa unahan? Halika, samahan niyo akong solusyonan ito. The Yamaha Mio Aerox is one of the best picks when it comes to automatic scooters in the 155cc category. It is because of its reliability, sporty looks, and amazing feature for a reasonable price. Itong motor kong si Sonic has been with me for 2 years now, and thankfully, hindi ako naka-experience ng major sira sa motor na to. Talking about reliability, this motorcycle is top tier. Malaking parte na rin dito ay yung consistent maintenance dahil wala namang matibay na motor sa hindi maalaga na owner. Siyempre, may pinalit na rin tayong piyesa for comfort and reliability, katulad na lang ng KYB shock, Michelin tires, DC monorack, at siyempre ang ating 55 liters na aluminum top box, which is really magagamit natin pang grocery. It's also a must for me na maglagay ng cellphone holder for navigation since lagi akong bumabiyahe. Pinalitan ko na rin ng bracket and visor itong si Sonic, kasama na rito ang streaking side mirrors, pandagdag astig ng ating motor. We will talk about more about these accessories on another vlog. But right now, we will go back to our question on the earlier part of this vlog na kung naranasan mo na bang dumaan at mapadpad sa madilim na lugar na yung stock lights lang yung gamit mo. Is it really enough? Or kailangan ba nating solusyonan ito? Ito naman yung low beam ng Sonic ko at mas maliwanag siya sa high beam. Sa 2 years na paglalakbay ko kay Sonic, wala naman talaga akong problema at reklamo sa stock na ilaw nito. Kasi maliwanag naman talaga siya compared to other competitors. However, deserve naman talaga din ng motor natin na ma-upgrade. Yan ay kung meron tayong extrang pera para mapaganda pa siya. Alam naman natin na ang solusyon para mas maliwanag pa yung motor natin ay dapat nating lagyan ng MDL o mini driving light. Isa sa mga dapat nating isaalang-alang ay kung sino ang gagawa at maglalagay ng MDL sa ating motor. Siyempre, hahanap tayo ng reliable at subok na sa larangan. Ito ang Project Moto Garage na nirekomenda ng nakilala ko na nakasabayan ko sa kasa. Tiningnan ko ang page niya at nagustuhan ko yung mga gawa niya. Pahirapan nga lang sa pagpapaschedule sa kanya kasi lagi siyang merong ginagawang motor, which means na ang daming tao o riders na naniniwala sa quality ng trabaho niya. Itong PCX naman ay nilagyan niya ng FX mode hazard. Nakalagay na rin siya ng MDL sa Click 160. Ito naman yung high beam, low beam, passing light at rapid light. Ang ginamit niya namang mini driving light dito ay yung M1 Senlo na bilog na maganda naman talagang tingnan pag nakatutok na ito sa daan. So if you're here in Cebu, you can inquire to his page Project Moto Garage to ask for the prices kasi iba-iba kasi yung prices ng mga MDL niya depende sa klase ng ilaw na ipapalagay mo o yung mga additional pa tulad ng passing, tulad ng horn. So kayo na bahala magtanong sa kanya, and to set proper expectation, huwag kayong magalit pag hindi kayo na-replyan agad kasi nga busy yung tao, tsaka mare-replyan at mare-replyan din naman kayo. Para sa kaalaman ng lahat, isa sa mga advokasya natin dito sa channel natin ay matulungan yung mga local shops natin dito sa Cebu na mas lumago pa yung mga negosyo nila. Hindi rin tayo magpo-promote ng mga shop na hindi maganda yung experience natin. So rest assured, these recommendations is coming from my experience. Tara, samahan nyo akong puntahan yung shop nila which is located sa Talisay, Cansoong Based Street. Searchable naman ito sa Waze at Google. Siyempre, papakita ko sa inyo kung paano ba pumunta dun sa kanila kasi baka maligaw kayo. So dito pumasok na ako sa eskinita. Sa unahan ng posting yan, may maliit na daanan ng motor. So nandyan yung sa kanila. Nagtanong-tanong pa ako dito, no, para di talaga tayo maligaw. So tinanong ko yung mga bumibili na tubig dyan. Asa lang Project Moto Garage, sir? Mabuti at mababait naman yung mga taong taga rito, no. So tinuruan niya tayo at may sumama pa talaga sa ating galing bili ng tubig dito. So backing muna tayo. Medyo mahirap lang talaga papasok, no, kasi maliit lang yung daanan. Tingnan nyo, isang motor lang yung tawag dito, yung nakakapasok. So ingat-ingat din sa pagpasok na wala kayong kasabayan. Lakas ng batang to, layo ng dinalhan ng tubig. Pero malapit lang talaga sa eskinitang yon yung Project Moto Garage. So dito
na ano na tayo, nakarating na tayo dito. Muntik pa akong ma-shot sa kanal dyan, so careful kayo dyan sa pagliko nyo pag mabigat yung motor nyo. So kalmahan nyo lang guys. Ayan, dito na. Tapos na-meet ko na yung mekaniko dito. So tingnan natin. Hapon sir. Ikaw dong, saan ka ba? Nakapun na pa kayo trabaho? So dito ko nalaman guys na kaya pala di siya nakaka-reply kasi mayroon siyang ginagawang PCX, yung pinakita ko sa inyo kanina. So ayan, natapos niya naman tong PCX 160, no. Nalagyan niya na ng wiring tsaka yung MDL, yung cover naman yung ilalagay niya. So pagkatapos niyang maglagay ng cover, yung sa atin naman yung susunod. Mabilis lang din naman niyang inassemble yung PCX, no. Hindi tayo naghintay ng matagal. Tsaka ito yung finished product niya. Kahit hindi natin motor to, no, inalaw pa rin tayo ng may-ari na videohan yung PCX niya. Nakakatapos lang na magpakabit ng MDL. Ito yung MDL na pinalagay niya, yung square type. So same lang din yung sa akin. Ito yung finished product. Dito yung mga switches doon sa high and low beam. Saka yung passing nasa likod niyan, nasa likod ng manubela para mabilis lang yung access, no. Yan. So ito yung mga example ng lights niya. Ano? Yun, passing, napakalinaw, legit. Ito naman yung high beam at low beam niya. So pagkatapos niyan, yung motor ko naman yung sinalang ng mekaniko. Yan, si Sonic ko, no, walang ligo. Since late na ako dumating, no, mga alas 3 yata ako dumating dito, binaklas na agad niya yung motor ko pagkatapos ng PCX. So ayan, nag-wiring na siya agad dito, no. Hindi ko na papakita yung lahat ng process kasi matagal kasi talagang maglagay ng MDL. Yan, tinitest niya yung negative positive ng motor para alam niya kung saan niya ilalagay yung mga connectors niya. So dito niya nilagay yung Bosch horns ko, no, sa magkabilang gilid yan. Tsaka naka-screw siya para hindi talaga matanggal at masira agad yung horn natin. Ito na yung final product, no. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda yan. So wala siyang wire na nakalabas. Nilagyan ng cable tie para malinis talagang tingnan. So ito na yung resulta, no, ng paglagay natin ng MDL. So napakalinaw talaga. Yan yung low beam niya. Napakaganda. Rectangular type. Yan naman yung high beam, low beam, diba? So maganda talaga yung gawa niya guys. So may warranty naman. So if ever na may mga aberya, pwede ka namang pumunta sa kanila. So that's it for me for today's vlog. Thank you so much for staying and watching in this part of the video. Thank you for supporting local content creators like me. Don't forget to like and subscribe to my channel if you want to see more contents in the future. You can also suggest what motorcycles would you like to be reviewed in the near future. Always remember that you are the head and not the tail. Wherever you go, be a channel of blessings to those people around you. I hope you have a great life ahead. God bless and ride safe.